Kapag mga pista gaya po nito, hindi naiiwasan ang balyahan at sakitan, lalo't milyong mga deboto ang dumaragsa. Pag-usapan natin yan kasama si Martin Aguda Jr., isang crowd and emergency management consultant. Magandang tanghali sa iyo, Martin. Thank you for joining us. Magandang tanghali, Cheryl. Naniniwala kayo na kahit napakaraming mga deboto na nakikisa sa traslasyon, posibleng hindi magkaroon ng sakitan. Paano ito? Well, nakikita naman talaga natin dahil yung activity itself 'no, crowded yung lugar tapos may mga matinding mga paggalaw, mga talagang paggalaw ng crowd. So hindi talaga naiiwasan na may masaktan 'no, kadalasan nga talaga diyan masusugatan yung mga paa dahil ang mga mamamasan, mga nakapaa yan, minsan may mga nababalian 'no, kasi talagang may balyahan na naging parte na siya nung traslasyon itself, parte na siya nung activity. Mhm. Sa tagal ng ginagawa itong traslasyon, Martin, may sistema na yung mga, sabi mo, mamamasan at kapulisan ano, sa crowd management. Pero ano yung nakikita nyo pang pwede at dapat pang i-improve? Well, tama ka dun, Cheryl 'no, sa pag-obserba ko ng mga nakaraang taon, talagang meron silang sistema. 'Pag pinapanood natin 'yan sa telebisyon, tayo lang ay observer, nakikita lang natin dito yung napakaraming crowd at medyo challenging yung mga may tulakan, 'di ba? Pero actually meron silang, kung tawagin ko, choreography, meron silang crowd management choreography na ang nakakaalam lang ay etong mga na pamilyar ang mga mamamasan dito sa galawan na 'to. Paano makalapit sa andas, paano makahawak sa tali. So meron silang sistema na sinusunod. Napakaimportante lang na sundin nila itong choreography o sistema ng mga mamamasan. This year, binago ang disenyo ng andas para hindi na matuntungan. Sa tingin nyo, malaking tulong ito para hindi na nga magbalyahan ang mga tao? Well, etong disenyo ng bagong andas, makatulong 'to dahil yung pagsampa talaga sa andas diyan nagkakaroon ng medyo matinding balyahan. Pero, yung tradisyon pa rin talaga, dapat makalapit dun sa andas, 'no? So hindi pa rin mawawala yung tulakan, yung crowd pressures na, pero nabawasan lang ng kaunti yung risk by preventing yung pagsampa. But, nandiyan pa rin yung challenge siyempre na ang crowd natin will swarm towards sa ating andas. Pagdating naman sa mga deboto, ano yung mga paghahandang dapat nilang gawin? Paalalahanan mo sila, Martin. Well, siguro number one, alam natin yung ating sasalinan, dapat ready yung pangangatawan natin, physically, psychologically, and of course, spiritually. Maghanda tayo, kumain tayo, at sundin natin yung sistema, kung ano ang ginagawa sa tradisyon ng traslasyon. At pangatlo, siguro sundin yung mga reminders sa atin ng ating mga authorities, yung mga security and safety reminders natin, no? Para ito ay matapos. This is a challenging activity, pero dapat lahat lang ay mag-cooperate para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat, Crowded Management, Emergency Management Consultant Martin Aguda Jr.